Larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So what's up mga Adabar Kads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Che Guevara TV nga po pala. So eto, medyo yat po tayo, yat po. Pag-usapan, ano nga ba pag-usapan natin? Wala na ako, hindi ko na natandaan yung mga pag-uusapan dapat natin no? Oo, hindi, ito. Pag-usapan natin to, no? Itong about sa halusosagin. Isang taon nang nangyari. Panggugulo ng mga lusos sa TVJ legit. Pati sa Title Night Bulaga. Pag-usapan din natin to. Tayo pag-uusapan ngayon, don't worry. Don't worry. At ito pala, yung viral video daw di umano ng isang empleyado ng Tape Incorporated. Ito, bali pinasa lang din sa akin to. Tapos napanood ko na rin to sa ibang mga vlogger na kasamahan ko dito sa pag-depend sa TVJ. And napanood ko nga at medyo natumulo po yung luha ko gawa ng ramdam ko yung sakit na nangyari sa kanila. So, siyempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At may gilab shoutout nga po pala dyan kala Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, Mami Rena Baher, kay Mami Teresa Arong, kay Mami Lala, kala Kuya Lori and Ate Rose. At may gilab shoutout nga po pala dyan sa no? Ito. Saan na yan? May kita nyo dyan sa screen saan na yun? Ito makita. Ito po. Yan, please subscribe and support po. Ayan, kung nagtataka kayo bakit iba na po yung aking napakalupit na intro, ay siya po ang gumawa niyan. Yan, si Sir Ayi. Yan, mega love shoutout. Please subscribe. Ayi Audio Video Creatives. Yan, please subscribe po. Bali, ilagay ko na lang dyan sa description ng kanyang link. Grabe, excited na lalo akong ginanahan mag-reaction. Alam niyo kung bakit? Bring mo ba na ikaw ba na magawa ng pang-malupitan na intro? Narinig niyo naman ba't parang mahina na naman yung anong nangyari? Bakit parang mahina Ba't parang mahina yung ating baka punong-puno lang yung tenga ko. So pag-usapan muna natin to mga kabiyaya. Ito. Pag-usapan natin tong sinabi ng panoorin natin tong isang yung post dito naman, nagchichismisan sila sa GC. I-mute ko nga muna to, nagchichismisan tong mga lokong to. Mute muna kita. Mute, yan, until okay. Nagchichismisan Okay, ito. Basahin natin to mga kabiyaya. Okay, tasan lang natin yung Britness. May mga, di ba may mga ewan ko lang pero ako kasi Bisaya din mo ako. From Capiz, Ilonggo, Bisaya. Pero nawala ko naman yung tono ko sa ganun, Pero yung ibang mga kababayan natin hindi nawawala, Ito yung brightness, nagiging Britness. Basta yung mga matitigas na words. So ito, basahin na natin mga kabiyaya. Isang taon na ng panggugulo ng mga lusos sa Tito Vic and Joey, Legit Dabarkads at Sait Bulaga.
Isang taon na rin ang nakalipas na ang mga halusos ay nagpa-retiro kay Mr. Tony bilang bilang pinuno ng Tape Incorporated. Isang taon na rin ang nakalipas ng ilabas ng mga halusos ang mga kasinungalingan na pahayag sa publiko, sa media, pati na rin sa ilang programa sa GMA7 gaya ng 24 Oras at Fast Talk with the Boy Abunda. Ginamit lang ng mga halusos ang ilang news program ng GMA Network para magsinungaling sa publiko. Grabe to, malupit tong sino ba to? Ni Solid TVJ. Malapit yung kanyang rito, no? So ito, tuloy pa natin. Supposed to be na nung February 2023 pa nang himasok ang mga halusos para manggulo Tito Vic and Joey at Legit Dabbercats pati sa title Night Bulaga. February 2023 pumasok ang mga halusos at sa March 2023 na po lumabas sa publiko ang simula ng hidwaan ng mga halusos at ng TVJ. Meaning ay umabot na ng isang taon ang hidwaan ng Tito Vic and Joey at ng mga halusos. Sana naman po ang isang taong hidwaan ng mga Tape INC, halusos at ang TVJ ay mabibigyan na ng final encounter para sa ganon ay hindi na guluhin pa ng Tape INC halusos ang Tito Vic and Joey, ang Legit Dabbercats pati na rin ang title na Hit Bulaga. So ito pa yung picture, no? Alam niyo mga kabiyaya dito sa dito sa issue na to, no? Ang masasabi ko lang dito, tama naman na talaga na dapat magkaroon na po ng magkaroon na po ng talagang final encounter kasi nga syempre mga noontime show sila kailangan nila ng freedom ba, alam mo yun, yung kapayapaan, no? Hindi na yung wala nang mga inintinding galit, no? Kaso nga lang yung about naman dun sa mga paninira sa kanila, nandito naman kami mga TVJ Defender na para salubungin yung mga vlogger, yung mga page na naninira sa Tito Vic and Joey. So kami na bahala dun. Ang problema lang kasi dito, kahit ilang beses nang natatalo sa kaso itong Tape Incorporated, ayaw pa rin talaga nila tumigil. Hindi kaya talagang sinasadya nila para parang dinidistract ang nakikita ko nga dito, parang dinidistract na lang ng mga halusos tong Tito Vic and Joey. Kasi kung isipin nyo, palagi naman silang talo sa kaso pero sige pa rin sila ng sige. No? Hindi ko ba alam kung anong meron. Pero dito sa post na to, tama naman po ito. Sana tama na tong na to kasi halos isang taon na Tsaka ang dami na nangyari, di ba? Ang masakit nga lang doon, yung mga halusos, kung ano-ano yung pinagsasabi nila sa Tito Vic and Joey, yung Tape Incorporated na yan. So, syempre, GMA, tawag dito, kakampi nila ang GMA Network. So, lahat na lang ng programa nga doon ay nagpa-interview sila. So, doon wala naman tayong doon, no? Ang pangit lang nun, hindi sila naging neutral or gumitna sana. No? Kasi una ito papansin nyo, nung natalo ng TVJ ang Tape Incorporated, hindi nila binalita. Nung nakuha na yung title, hindi nila binalita. No? Pero yung nung umalis ang TVJ at kung ano-ano pa, ang dami nila laging binabalita. Lagi silang nakatutok sa Tito Vic and Joey. Pero nung nakuha na nila, wala na. Tsaka dun, ako kahit ilang beses kong himay-himayin yung
yung mga nangyayaring to. Talagang mapapansin mo talaga na kampi talaga ang kampi talaga ang GMA Network sa Tape Incorporated. Kahit hindi nila inaamin, hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo mga bulag ng mga manonood na tayo nakasubaybay sa issue na to. No, alam natin dito kung ano talaga yung totoo at kung talagang naging neutral ba sila sa issue na to. So dito tingnan natin yung mga comment ng mga netizen, no? Tingnan natin kasi baka may masupalpal ho tayo dito. Tingnan natin yung comment ng mga netizen dito. So ayan, kikita niyo dyan sa screen. Sabi ni Dido Hill, parang familiar sa akin yung pangalang Dido ah. Familiar to kay Coach Jarrett eh. Kilala niyo ba si Coach Jarrett? Hintayin niyo, re-reactionan ko yun. Doon pa lang makikita nyo sa una si Tony Tubuera ang nangasiwa talaga ng Tape Inc. Ang mga anak na yan wala naman alam, gusto lang nila na sila ang mag-manage ng Itbulaga. Tapos gusto ng mga anak babaan sweldo ng mga artista. Yan tuloy nangyari sa Tape Epal ng mga anak niya. Sarado tuloy utang Sarado tuloy utang ang abutin nila Artista pa lang nagkakautang na wala pang pondo. So baka sabihin niyo sa akin bakit ganun ko magbasa, ganun yung nilagay niya rito. Alam niyo dito kasi mga ka-Dabbercads, mga kabiyaya, ilang beses ko na rin to nasabi sa inyo. Ito kasi ayon dun sa ating mga source. Etong mga anak ni Halusos, ni Senior or ni Romy. No, Romeo ba? Romy? Ewan ko anong pangalan nun. Parang ang baba ng natin. Balance ka natin. Ayun. Inaano nga daw doon, ang sinabi sa akin ng source, ay etong mga anak ni Halusos ay parang sumabak sa hindi nila alam na pwesto. Totoo yan yung sinabi sa akin ng source ko yan na sabi, alam nyo, minsan naaawa ako dyan sa mga anak ni Senior Halusos yan, kala Bullet, kala Jan, kasi pero yung mga isinalang sila ng tatay nila or ginawa silang pain para sa pang sariling pang interest ng kanilang ama. So sabi ko, ganun pala. Sabi niya, pero yung si Jan Halusos, sabi niya sa akin, mas okay pa yan. Sumusunod lang talaga yan sa tatay niya. Pero yan si Bullet, talagang bida-bida yan. Sabi niya lang naman. Ilang may sabi niya bakit? Hindi ko naman sinabi yun. Medyo may pagka-bida-bida daw. Pero ang talagang sisihin daw dapat dyan yung tatay. Kasi yung mga anak, nilagay lang daw sila sa ganyang pwesto na wala namang alam. Kaya nagkaganyan yan diba? Kasi kung talagang may experience yan yung Halusos brothers, si Jan Halusos, si Bullet Halusos sa pag-manage ng noontime show, di sana napalago nila yan. Kaso wala nga silang wala silang experience. Kaya ang nangyari yan, ganyan. Kung tayo magagawa doon. Ito pa sa simula ng Halusos, manggulo sila 1978 to 1979. Sinimulan ng Tito Vic and Joey ang lahat. Umepa lang Halusos. Senior, 1980s with Tony Tubuera. Malinaw yan. Dahil sila nag-produce or producer sa Itbulaga, sila naman owner. Sila na owner or creator nito. Hindi po si Joey De Leon nakaisip ng title na Itbulaga. At naglapat ng lyrics at music ay si Vic Soto. Malinaw na sila lumikha ng lahat. Panahon pa yan ng One Ball University, mga Escalera Brothers, School Bukol, diba? Tapos kahit sino man napili ng TVJ na mag-produce ng Itbulaga, sisikat yan dahil sa malikot na utak at imahinasyon nung tatlo.
nung 3 kalog. Sabi niya, grabe yung kalog ah. Bagay, totoo naman. Kalog talaga naman kasi TBJ kaya nagustuhan din sila. Hindi sila mga maarte. 3 kalog sa kwela, TBJ ambag ng tape. Maghintay ng kita ng show. Uy, real talk si Randy Casino ah. Oo. Anong papel ng tape? Maghintay ng kita ng show? Ano pa? Kahit sino humawak niyan, tiyak ako, yayaman at yayaman. Tapos ngayon, naangkinin nila dahil sila ang producer ng show. Diba? Mali mga kababayan. Kaya kahit sinong Pilipino na inabot ang simula ng Itbulaga sa RPN 9, alam nila yan na Itbulaga ay Tito Vic and Joey at TBJ ay Itbulaga. Tama ba, Mr. Tony Tubuera? Grabe, no? Talagang nang real talk si Sir Randy, ah. So, ayun, napusin na natin to at dito tayo mapunta sa isang topic natin, no? Oo, asan na yun? Ito ba, ano kaya itong umano, ano na to? Ito. Asan na yan? Naku, hindi ko na ata makita. Naku, wala na ata. Dito ata yun sa video ko. Ito ata. Saan na yan? Yun! So, tatanggalin ko lang yung ano niya. Tatanggalin ko lang yung tawag dito yung yung voice kasi baka may sound at maka copycat tayo, no? Okay. Baka tayo ay ma-copyright. Yan, ito po yung empleyado ng tape na nagpaalam. Pero tingnan natin kung ano bang sounds. May sounds eh. Ano yan sinusurrender? Mga laptop. Akin na lang. Akin na lang yung mga laptop na yan. Total, hindi nyo naman na yung iPod po. Akin na lang yung laptop para ma-upgrade ko na tong vlog ko. Wala akong pambiling laptop eh. Akin na lang yan. Yun pala yun. Oo, kaysa naman na tawag dito. Kaysa naman na ganyan na hindi naman nagagamit yan ibigay nyo na lang sa mga vlogger ng TBJ. Para may na ako dito, may upgraded na tong live ko. Wala tayong laptop eh. Pero soon mag-iipon ako para ma-upgrade natin to. So ito pa pala, may nakita ko ditong post. No? Sabi dito, yung ad bid ka ng Gimme 5 tapos binababoy ng mga players. Nako po. Ay guys, hindi muna natin to itatopic Hindi muna natin to itatopic tong about dito kasi masyado siyang confidential. So hanapan ko pa siya ng magandang at titignan ko kung totoo ba to kasi hindi ko pa to napanood eh. Mahirap naman na ilalabas natin yan tapos wala tayong kasiguraduhan, di ba? Mahirap na yun. So dito muna tayo. Saan na yung kay Paulo Ballestaris? Ano ba to? Bago lang to. Kailan lang to? Ito, 1 minute. Ano bang sinasabi dito? Ito, pakinggan natin. Ba't walang boses? Bakit na tsugi? Nakabayad sa milyon-milyong utang ang Tape Incorporated sa Kapuso Network na itinuturong dahilan kung bakit na tsugi ang programang tahan ng pinakasmasaya sa GMA. Ichichikaya ni DJ Tinkeber. Baon na umano sa utang ang Tape Incorporated Lakihan natin para mas maganda. sa Kapuso. Ano naman kaya ang pakulo na naman to? TBJ na naman malamang sisisihin nito. Stahan tayo. TBJ na naman ang sisisihin. Okay. Play natin.
Hindi umano nakabayad sa milyon-milyong utang ang Tape Incorporated sa Kapuso Network na itinuturong dahilan kung bakit natsugi ang programang tahan ng pinakamasaya sa GMA. Kaya ni DJ Tinkeber. Baon na umano sa utang ang Tape Incorporated sa Kapuso Network kung kaya't nagpasya silang ipatigil na lang ang pag-ere ng noontime show na tahanang pinakamasaya. Ayon nito sa source ng news site na Bilyonaryo kung saan umabot na raw sa tumatagingting na 57 million pesos ang inatrasang bayad ng nasabing television production. Bukod 7 dito, million? 8 buwan na rin naman ang gumugulong ang utang ng Tape Inc. sa GMA mula noong nagsimula umere ang ipinasarang programa sa Kapuso Network. Isa naman sa mga rason kung bakit nalugi rin ang Tape Inc. ay dahil umano sa nahirapan silang kumita sa mga commercial bunsod ng pag-atras sa kanila ng mga advertisers. At hindi pa rito natatapos ang gusot dahil bigo rin umano silang bayaran ng maayos ang sahod ng mga celebrity host kaya raw nagkandaletse-letse ang programa. Sa mga oras na ito, wala pa namang ibinibigay ang latest sa So, ibig sabihin, hindi lang pala sa GMA talaga may problema or hindi lang sa utang sa ano, hindi lang sa utang sa, tawag dito? Hindi, ano ba yun? Visit na pintuto kumakalabog mag-isa. No? So, ang ibig sabihin pala, hindi lang pala sa ano, hindi lang pala sa utang nila, kundi pati pa rin pala sa mga pasahod sa mga tao. Or pasahod sa mga artista. Kaya pala grabe yung iyakan nila eh. Ngayon gets ko na kung bakit grabe yung iyakan nila doon. Ganun pala. Ay. Kaya pala grabe yung iyak niya. Lalo na yung scene niya, Alexa Miro ba yun? Oo, grabe yung hagulhol. Yung pala sabi niya, hindi pa sila bayad sa akin. May 1M pa silang utang. Tapos sarado pa. Ay. Tapos si Buboy Bilar din, ganun din. Baka may, nako. Diba, tinutukan siya ng camera, sabi niya. Boy, pasalamat sa experience, sabi ni Buboy. Ni Buboy tuloy. Sabi ni Buboy Bilar, hindi pa sila bayad sa akin. Kaya ang gets ko na kung bakit pala sila nag-iyakan ng ganun. Kasi kung isipin nyo sa isang taon lang, diba, parang napaka-OA nung iyak nila doon. Yung pala, yung mga sa about pala sa utang, yun, narinig nyo. Oh. Sa mga rason kung bakit nalugi rin ang Tape Inc. ay dahil umano sa nahirapan silang kumita sa mga commercial bunsod ng pag-atras sa kanila ng mga advertisers. At Oh, yun naman pala eh. Kita nyo, kasinungalingan nitong mga vlogger nila, no? Alam nyo, nung nagsarado, etong tahanang pinakamasaya, doon natin nalaman na lahat ng mga nakikita nating post ng tape vlogger or tape pro page or GMA pro page, no, ay puro lang pala kasinungalingan lahat. So talaga 100% na hindi tayo nagkamali sa mga sinabi natin. Kaya naman pala sinasabi nyo kasuhan kami, kasuhan. Kaya naman pala hindi kami makasuhan dahil totoo naman pala yung sinasabi namin. Naku po. di pa rito natatapos ang gusot dahil bigo rin umano silang bayaran ng maayos ang sahod ng mga celebrity host. No, bigo silang bayaran ng mga sahod ng mga celebrity hosts. Ayun yung masakit dun, no? Celebrity host. Kaya pala ganun lang yung iyakan nila. Pero ito nga daw, bali-balita, magkakaroon pa naman daw ng ibang project yung Tape Inc., di ba? So, tsaka marami naman pwedeng way na para kumita yung Tape Inc. na yan. Kaya yung about dyan sa mga 200 empleyado na nawalan ng trabaho na sinasabi nila, marami pang proyekto ang pwede naman, marami pa naman proyekto na pwedeng gawin ang Tape Incorporated. Diyan hindi lang naman sa noontime show. So, paano mawawalan, di ba? Nagkandaletse-letse ang programa.
Sa mga oras na ito, wala pa namang ibinibigay na pahayag ang kampo ng tape. Okay, tingnan natin yung comment dito ng mga netizen. Ito, may malamang sa malamang lap trip to. So yan, tingnan natin. Ang saya-saya, sabi ni Mabs. Visit, ng asar ka pa. Nang asar ka pa talaga, Mabs, ha? So, eto. Mahaba pa laban, sabi ni Attorney Paulo Contis. Ay, lako po. Kung hindi nakapagbayad, ibayad nyo na lang si Paulo Contis. Bumisit din talaga tong mga basher ni Paulo, no? Ito, ano to? Ayokong basahin English. Karma lang talaga yan. Ganti yan sa ginawa nila sa Tito Vic and Joey. Totoo yun. TBJ nga, hindi nila mabayaran kaya nga umalis sila eh. Tapos gagawa pa sila ng another show. Tama naman, no? Oo nga, no? Kung Tito Vic and Joey nga, nagkautang-utang sila ng million eh. Tapos gagawa pa sila ng another show. Ni minsan di nagyabang ang Tito Vic and Joey or EB Original, mga host. Kasi tiwala agad sila sa sarili nila. Lalo na yung isa dyan, na feeling kaya niya na ang show at kulang sa respeto sa mga nakakatanda. Sila di nila inisip na masakit ginawa sa mga legit dabarkads. Si Paulo na naman. So, ito pa oh. Ito lang yung noontime show na namigay ng papremyo tapos di pala makabayad ng utang. Oh shit! Grabe yun, real talk yun. Pero nagtataka ako mga kabiyay. Ito, napapaisip lang ako. Di ba namigay sila ng $500,000 prize? With house and lot ba yun? House and lot, ano pa ba yan? House and lot, may kotse pa, di ba? Tapos may pera. Totoo kaya yun? Hindi, ay napapaisip lang ako kung totoo yun. Kasi, biruin mo paano sila nakapagpamigay ng papremyo sa mga tao kung bound sila sa utang? Ano yun? Grabe. Koreanan natin. Tapos sisisihin nyo ang TBJ. Di nga kayo makapagbayad sa GMA. Tahanang pinasara, tahanang pilit na pilit ang saya. Tahanang pinakamalungkot. Tahanang parang tula to Tahanan ng nangaagaw ng show. Ng Itbulaga, ng Tito Vic and Joey, TBJ, ayawan na ng tape. TBJ, ayawan na tape, halusos, uwi-uwi. Ito, mga, grabe kayo mangbash kay, lalo na kay Paulo Contis. I need space nga daw, sabi ni Paulo. Ayaw niya nga daw makipag-usap eh. Huwag kayong ganun. Pag ayaw sa makipag-usap na tao, huwag yung pilitin. Paulo Contis, ramdam kita. Minsan nangyayari di sa akin yan. Lalo't pag napapahiya ako. Ramdam kita, huwag kang mag-alala ha. I feel you. Ay naku. Pag nai-imagine ko tuloy yung mga sinasabi ni Paulo dati na kesyo. Kaya pala daw lagi nakamaong, ano yung tito? Yung nakapolo, kasi mahirap, upo-upo ka lang, mahirap ka lang tumayo. Tapos yung hindi pa yung legally, hindi pa tapos ang laban. Sabay sigaw ng, Itbulaga! Ewan ko ba, hindi natin kasi alam kung sinadya ba ni Paulo yun or inutos sa kanya ng mga halusos. Yun ang hindi natin alam, no? So, hayaan mo na, gawa. Pero ang kinakatakot ko dito, baka may mga empleyado pang hindi nababayaran. Or mga nanalo na hindi pa binabayaran. Ito yung kinakatakot ko na lang dito. Sana wala nang ganong issue, no? Sana bayad na nila lahat. So, yun, hanggang dito lang yung video natin. Pumiyok pa.
Kaya mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo rito sa napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.